What was your lowest month this year? Mababa po, sir. Top Oo. 8,500. 8,500. Nung narinig ko po yung 555, tsaka pa lang namin siya ginawa, hindi naging consistent po na gigising alas 8, minsan wala pang schedule. Have you heard of Cecil and Buddy Ranches? And yung mga leaders po nila sa Zambales, wala rin kakilala katulad mo. So simple lang yung ginagawa nila. Suyod palengke lang. Ako po si Sam from Batangas and dati po ako empleyado and for 10 years manager po ko ng dalawang best po naging manager sa dalawang company. And currently po, napunta po ako sa iFern, it's because of my katrabaho dati, Adriel Hernandez. Yun, during pandemic Kapatid po ni Haina. Ni Okay. PD Haina po. Dati ko po siyang staff sa Globe Telecom. Okay, so dati mong empleyado, kasi ikaw yung manager, pero siya yung nag-invite sa'yo na Opo. mag-iFern. Okay, sige. Yes po. At kasi mapaglaro yung tadhana kasi dati nga staff ko po siya. Tapos nakikita ko kumikita siya ng 120,000 isang buwan. Mas malaki na kaysa sa sahod mo bilang manager. Opo. Magkano yung sahod mo sa manager? 30,000 po at that 30. time. Tapos nakita mo siya 120. 120. Okay. Okay, tapos? Tapos ako na po yung lumapit. Pero So you recruit yourself. Sabihin mo, Adrian. Ano Adriel, no? Adriel. Adriel. Sabi mo, Adriel, ano ba yung negosyo mo? Gusto ko rin yan. Ganon? Parang ganon ba yung chat mo sa kanya? Po. O sana all? Since barkada ko, dinan ko sa inuman, niyaya ko sa bahay. Kasi pandemic, wala masyadong tambay. Pero pinapanood ko na siya. Tapos nung pumunta When you say pinapanood, yung mga post niya, Postings. sinusubaybayan mo. Opo. But are you one of those na nagsusubaybay pero hindi nagla-like, hindi nagko-comment? Yung nag-view lang? Opo, and I am Hindi, also... hindi ka nagpahalata, no? Ano tawag mo nun? Nagsumusubaybay. Okay, okay. And I also one of those people na sinendan ng link, pero pag kaorasan na, kasi Zoom RBA po that time, magbadahilan na ako. And, pero at the back of my mind, meron talaga ako naiisip, bakit siya meron nun, ako wala. And during pandemic, in-stop yung operations namin. Wala pa ako sa Globe Telecom, ibang company ito. In-stop yung operations, nagbebenta ako ng taho, pero hindi sertom yung may bitbet. Chilled taho that time. Ano to? Online? Facebook? Ganon? Online, tapos dinideliver ko. Dinideliver mo rin. Opo. Pero how do you deliver? By car? Nagta-tricycle ka? Paano mo dinideliver? By car po. May kotse ka? That time, nung nagsimula ako, wala. Pero nung bago matapos yung taon, kailangan kasi po sa trabaho that time. Kaya kumuha So ako. kumuha ka ng kotse. For the taho or for the... Nagbalik opisina na po kami. Nung bumalik ka na, nakakuha ka kotse. Opo. Ano to? Company car ba to? O ikaw nag-down, ikaw nagmamonthly? Sa family po namin. Family ninyo. So it was a family purchase. Hindi ikaw lang. Hindi lang po ako. Nagbigay lang po ako. Okay, okay. And since nga nakikita ko pag-iba yung buhay niya ako na yung lumapit. And ang sabi ko sa kanya, kasi ininom ko yung produkto, the Fern D. Binentahan naman niya ako since kaibigan ko, sinuportahan ko. Gumana sa, yung pag nahatching, pag maalikabok po. Ayun. Allergy. Sa allergies ko. Nagamit ko siya, gumaling po ako doon. And yun yung pinaprescribe ng doktor sa nanay ko. So might as well, sabi ko, kailangan ko muna dumiscount. Ang in-offer niya sa akin is the premium business package. Ang balak ko after namin malasing, kasi walang naintindihan, is that time 8,500 pa po. Ngayon, essential lang dapat. Pero nung nagkita na kami, in-explain niya sa akin, i-upgrade mo din naman yan. Nakita mo na rin naman yung difference sa buhay ko. Sumubo ka lang na 1 taon. Kung walang magbabago sa buhay mo, hindi mo kikitain yung sinusweldo mo, pwede ka rin maging manager ulit. And currently po, I'm just so happy, ginanon niya ako, inausap niya ako ng ganun. Currently, I'm 3 years doing the business of iFern. Currently, field manager po ako ng iFern and one of the top distributors. So are you full-time or you still manager and then doing iFern? Nag-full-time na po ako. Full-time ka na. Okay, so ano yung sweldo mo dati? 30,000. Nung after pandemic, nung bumalik ka, 30 pa rin ba? O mas mataas na yung offer sa'yo? 30 pa rin. 30 pa rin. Okay, so ano yung highest one-month income mo sa iFern since you left? 139. 139. When was this? Early this year. Tapos, Early this year. Okay. Tapos so for this year, naka 9 months na tayo. We're on the 10th month.
139 yung highest mo. What was your lowest month this year? Magkano yung pinakamababang income mo this year? Bababa po, Sir Tom, Oo. 8,500. 8,005. Yun yung pinakamababa. But when you say your lowest income was 8,500, parang were you doing the iFern business the same way when yung manager ka na everyday pumapasok, everyday 9 to 5? Ganun ba yung binigay mong oras nung nag-8,500 ka? I'll be honest, hindi naging ganun yung energy po that time. Okay. So yung month na yon hindi ka nagtrabaho pero may 8,500 ka. Yes. So pagka sa ordinaryong trabaho yon, pag hindi ka pumasok ng isang buwan, kahit na 5, wala ka. Yes. So sa iFern, hindi ka nang active or siguro nagpapahinga ka, may 8,500 pa rin. Okay. So better pa rin, no? Yes po. Okay. So like last month, improve na ba yung income mo? September, how much did you make? Nag-20,000 po. Nag-20,000. Okay, so that's only 10,000 away from your old salary. Yes po. Okay? So, yung iFern Top 500 that we're awarding on the 27, are you part of the iFern Top 500? Yes po. Okay, so very good. So, ibig sabihin, yung performance mo for the whole year, kahit meron kang buwan na 8,500, meron kang buwan na 20,000, is still good enough to be in the top 500. Yes po. Okay. So, anong question mo today? Currently po kasi, Sir Tom, napunta ako sa Norte. Tapos, honestly, wala akong kakilala doon. And I'm currently working on it para mapalaki yung grupo. Kasi may nakausap lang ako that time. Nagustuhan niya yung negosyo. I'm helping him para palaki. Yung pong pamilya po nila lang, family package. Gusto ko silang matulungan mapalaki yung negosyo namin. Katulad na napalaki namin sa Batangas. Kasi sabi ko sa kanya, kung napalaki namin sa Batangas, hingi po sana akong tips pa sa inyo, Sir Tom. Paano pa namin mas mapapalawak pa sa Norte yung negosyo? So, anong part ng Norte to? Pangasinan po. Pangasinan. How long ka na nandun? Magwa 1 year po. Magwa 1 year ka na doon. Give me an example of your schedule for the day. What time ka nagigising? Anong ginagawa nyo? Everyday ba may schedule? iFern 3x3 ba kayo? 555? Anong ginagawa nyo? Nung narinig ko po yung 555, tsaka pa lang namin siya ginawa. Pero tulad na nangyari sa akin ng nung September nga, medyo mababa. Kasi hindi naging consistent po na gigising alas 8. Minsan wala pang schedule ng oras na alas 8. Hintay ko pa yung hapon kasi part-timer yung ibang business partner. May trabaho iba kong clients. Yun po, Sir Tom. Yun yung binabago ko na po ngayon. Have you heard of Cecil and Buddy Ranches? Yes po. Okay, so last night nandun siya sa bahay ko. So they came around 10:30. So nag-inuman kami, nagkwentuhan kami. Umalis sila kanina umaga, 4:30 a.m. Tapos today, they already in Zambales. Okay? And yung mga leaders po nila sa Zambales, wala rin kakilala katulad mo. No? Pumunta lang sila doon, Zambales sa Kabataan. No? Wala silang kakilala doon. Transplant sila, lahat sila galing ng Puerto Galera, no? So lahat sila transplanted, no? They have a big group in Bataan, they have a big group in Zambales, pati yung mga indigenous people, no? Yung mga Aitas na nakikita natin dito, yung mga nagbenta ng kalabaw, downlines po nila yan. So simple lang yung ginagawa nila, no? They nagre-repack sila ng Fern Active, 5 capsule, no? Tapos they do the 5 capsule, binebenta nila ng 100 pesos. Tapos suyod palengke lang. Ikot lang sila, you have a nice, pleasing personality, no? Malinis ka tignan, no? Magaling ka makipag-usap. Kayang-kaya mo yan. When you approach people, hindi kayo mukhang goons or mukhang kidnapper or hold-upper. No? You have this non-threatening look, no? You have this look na easy makausap, no? 'Di ba? Yung itsura niya, charming siya. Okay? So you go to the palengke. Kasi alam mo, sa palengke, 2 klaseng tao meron doon. Nagbebenta sa kabibili. Okay, wala pong window shopper, no, sa palengke. Have you guys heard me say this? Sa palengke, walang window shopper. Kasi walang, ay wow, ang ganda ng mga kamatis today, oh. Wow, ay wow, look at the sitaw. It looks so green, it's so fresh. Diba? Oh my God, ampalaya, that's my favorite. Diba? Pagplanuhan natin yan next week, bumili tayong ampalaya. Diba? Oh my God, singkamas. Uy, wow, may pakwan. May ganon? Wala. Pag pumunta doon, may listahan. Kailangan bumili 3 kilong sitaw, 3 kilong kamatis, di ba? 2 boteng toyo, 2 boteng suka. So, there are only 2 types of people in the palengke. Yung nagbebenta at yung bumibili. Okay? So, yung bumibili may pera. Yung nagbebenta sa palengke, maraming pera. Kasi cash lahat doon. No? Siguro at worst, GCash. Walang credit card, walang cheque. Di ba? Cash or GCash.
So that's what they do, no? Marami silang repack. Nagre-repack din sila, kagabi ko lang nalaman, nire-repack daw nila yung Silver Fresh into Ziploc. Yung isang Silver Fresh, nagiging 7 Ziploc, yung Ziploc na maliit. So yung Silver Fresh, nabebenta nila ng 700. Kasi 7 Ziploc ang isang Silver Fresh. Kasi sa palengke daw, marami daw may alipunga, marami daw may mga sugat-sugat. Kasi maduming palengke, di ba? Palengke sa Pilipinas, yung sahig palaging basa. So yung mga nagbebenta, may alipunga, may mga sugat-sugat. Grabe daw yung effect, pati sa kulugo daw. Sa pigsa. So, gulat ako, kagabi ko lang din nalaman. Kasi sabi ko, paano yung nabebenta? Kasi yung nagbibiro ako dito, di ba? Mga kapitbahay, ilabas na ang mga toothbrush. Nagbebenta na ako ng guhit-guhit ng Silver Fresh, di ba? Lahat nakapila yung mga kapitbahay, may dalang toothbrush, isang guhit piso, isang guhit piso. Joke ko lang yon, no? Joke ko lang yon. But, they put it into action, no? 1 Silver Fresh is 7 Ziploc na worth 700. 100 per Ziploc. Tapos, yung mga tao, on the spot, pinapahid, di ba? Kung saan sila may sugat, pinapahid, pigsa daw, pumuputok. Yung mga alipunga, gumagaling. Yung mga sugat-sugat, gumagaling. Yung mga may diabetic, di ba? Diabetic, yung namamaga, tapos nagkakaroon ng sugat, pinapahid, gumagaling din. Yung mga may breast cancer daw, Fern D, tinitake, high dosage, tapos yung sugat, pinapahid daw Silver Fresh. Natutuyo. Okay? So, when they do that, no, yung 4 na araw lang pagbalik mo, hinahanap na siya. Kasi magli-repeat order na naubos na daw. Yung Fern Active, yung 5 capsule, sasabihin mo natural Viagra, or para pag napapagod ka, magte-take ka, naramdaman ka agad nila na hindi sila mabilis mapagod, no? May energy sila, no? So, pagbalik mo, willing to buy. Pero, syempre, bote na. Tapos, ang strategy po nila, syempre, marami nang bumibili. Ending, bibili na ng package. Tapos, bibit-bitin nila, pupunta, mag-a-attend, no? iFern Mini Lady Wednesday. Nung Wednesday, tong kalahati, flying iFern lahat. Ngayon, since napupuno na daw nila yung Mini Wednesday, nagpaalam sa akin sila Rances kagabi, sabi niya, Sir, hahatiin na namin yung grupo namin. Yung kalahati, Mini Wednesday, yung kalahati, Friday. Tapos, ipapalit-palit. This week, Mini Wednesday. Next week, Friday naman. Yung umaten ng Friday, this week, next week sa Wednesday naman. Para dalawa yung napapanood. Ako naman, kasi ang goal ko, paramihin yung nag-a-attend. No? For the people who are here, etong nakikita niyong tao, ito yung sobrang konti. Yung kalakasan nito, nung just after pandemic and before pandemic, Monday to Sunday, everyday puno kami. Kaya ko kinuha tong iFern Academy. Itong iFern Academy times 5 nito. Limang ganito, yung dun sa kabila. Mas malaki. Ito, baka katapusan ng buwan, wala na to. Hindi na to papagamit sa publiko. Gagawin ng opisina lahat to. Tapos lahat ng training natin dun na sa tapat. So hinahabol na yan, tatapusin by end of the month. Pati yung ground floor. Tapos tingnan mo hanggang ngayon gabi, nakailaw pa rin siya. 24 hours nagtatrabaho to. Tatlong shift yung construction worker dyan para matapos siya by end of the month. Okay? So, yun, simple strategy yun. Kasi, yung mga downlines mo part-time. Pero lumipat ka doon, ang tawag sa'yo full-time. So, dapat full-time rin yung trabaho na ibibigay mo. So, nandyan naman ang upline mo, si Joseph Nones, no? Mercedes-Benz boy, BFF naman niya si Buddy. Kasamahan naman ni Luciano sa $1 Million Club si Cecil. You can ask, no, the full program. May PowerPoint dyan. Si Cecil and Buddy Rances, yung Suyud Palengke program nila. So, you can learn from that. Sobrang dami mong business partner makukuha. So, up to you. Kung peleg mo sila lahat, tong mga partner mo dyan na nag-family package, yung mga makukuha mo na magpipay, lagay mo lang ng lagay sa strong leg nila. Para kailangan nila magpakilala ng tao sa'yo na itatapat sa pay leg nila. Kasi whether pay leg or strong leg nila is pay leg mo, tama? So, pero one side lang lalagyan mo. Kasi kung nilagyan mo yung pay leg niya, hindi na siya magtatrabaho. Abangan na lang niya kung ano ipapasok mo. So, you can only put on one side. Tama? So, syempre, kung sino mag-a-active dun sa pamilya, dun mo lalagyan. Yung hindi mag-a-active, ba't mo siya lalagyan? Dapat meron siyang ibibigay sa'yo para may banggaan na mangyayari. Does that answer your question? Okay? So, of course,
Sam pangalan mo, di ba? So, bigyan kita ng Sam, papagbaguhin ko pangalan mo. Kasi Fern D, di ba? Gagawin kita Sam D. Ha? Yung Sam D, ibig sabihin yung nagbebenta ng Fern D at yung Sam na may disiplina, araw-araw nagbebenta. Yes. Okay? Sige. You have another question or you're good? Okay. Thank you. Let's have a picture.